Kamusta po mga katambay? Muli po si Katambay Manong po. Nagbabalik po muli dito po sa komento ni Kamanong, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong pahayag po ng isang senador dito po sa issue po dahil nakita po natin ang issue. Busy-busy po ang Senado at Kamara mga katambay. Ang Senado, ito po, busy-busy po dahil nagpalit po sila ng liderato. Ang dating Senate President, napalitan po si Mick Zubiri at si Senator Escudero na po ang President po ng Senate. Ito po, nagkakaproblema raw daw po ang si Senator Bato at pinaliwanag po ni Senator Robin Padilla kung bakit po nagkakaganito po ang kanilang samahan mga katambay at sinasabing yung kanilang partido at tingnan po natin at painggan at komentuhan po natin mga katambay. Yung nangyari, alam nyo, kami ng PDP, apat kaming PDP. Okay, ako, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Tolentino. Kami ay isang partido, kaya ang boto namin ay isa lang. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit nagkaroon ng naging emosyonal siya sa pangyayari. Kasi talaga namang para sa akin, at alam ko naman yung nangyari dahil ako ang presidente ng acting presidente ng PDP. Alam ko kung ano yung nangyari sa aming block. Sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat yun ang boto ng lahat. Kaya nung kinausap namin si Bato, wala naman siyang nagawa. Wala na siyang nagawa. Kasi kailangan mamili siya, partido o yung kanyang matatawag natin na pakikisama kay SP, mix. Eh, siyempre, nanaig yung pagiging party man niya. Kasi yun ang adhikain ng PDP. Kailangan sumunod ka sa sinasabi ng partido. Eh, yun po ang napagdesisyonan namin. Kaya yung artista block o anong block yan, hindi po, partido po namin ito ng PDP. Sir, recently said kanina wala po kayo problema sa pero, bakit po na Yan po mga katambay, putulin na po natin. At least nalaman po natin mga katambay, ang ang lakaran po pala sa ating gobyerno pagka nanalo na po pala sila. Hindi na po pala mga Pilipino, tayo po mga boss, ang nasusunod po pala mga katambay. Ang nasusunod na po pala partido. Hindi na po pala yung nagluklok sa kanila na sinasabi nga, trabahante lang kami ng taong bayan. Ang taong bayan ang masusunod sa kagustuhan ng taong bayan. Kaya po pala ang mga politiko, mga katambay, ayon na rin po kay Senator Robin Padilla, talagang pati ang paninindigan po pala ng isang politiko ay nawawala pagka ito po'y nahalal na. Ang magagaling lang po pala di umano ang mga politiko pagkakampanyahan mga katambay. Napakarami po nila ng adhikain, paninindigan na sinasabing makabayan, di ba? Kasi mismong si Kamano magdadalawang taon na nagtatanong na rin po kamusta na po kaya isinusulong ni Senator Robin Padilla yung pagiging federalismo ng ating bansa, yung maging federal government ang ating bansa na sinasabing magbubuklod-buklod at magiging isang federal mismo ang ating bansa na magkakaroon po ng parang ibang ibukod-bukod na state ang ating bansa para maging federal. Pero nasa na po kaya yung mga tambay, yung sinusulong po ni Senator Robin Padilla. 2 taon na po mga tambay na siya'y senador. Ito po, ang pinapaliwanag po sa atin ng ating magiting na senador na sinasabing isang artista na napakadaming plano po sa ating bansa nung siya po'y nangangampanya, mga katambay. Napakagaling. Pero ngayon, tikom po yata ang bibig ng ating mahal na senador, Robin Padilla. Dito po sa kanyang, sinasabing gustong mangyari sa ating bansa, maging federal. At isa pa, ganun po pala mga katambay. Talagang kakainin mo pala ang iyong prinsipyo pag ikaw ay naging senador na dahil sa partido. Kahit hindi mo gusto, at pwede mong sabihin na ito ang paninindigan ko, hindi po pala mga katambay.
susunod ka pala sa taas. Susunod ka pala sa sinasabing, kung ano po ang nasa itaas at kung ano po ang kumpas, talagang susunod. Kaya po pala pag naging politiko pala sila di umano, talagang wala pong mangyayari. Yung kanilang prinsipyo ay lalamunin lang po pala. Lalamunin ng sistema kung sino po ang nasa power at yung sinasabing kumukumpas. Kaya nakakalungkot lang po. Talagang wala po tayong di umano. Sa komento ni Kamanong, wala po tayong aasahan pala sa mga politiko ng ating bansa, mga tabay. Magagaling lang po pala. Kasi napakahabang panahon. Hindi lang sa panahon ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte, at napakarami pong nagdaang mga Pangulo na kung titingnan niyo po ang ating bansa, lugmok pa rin. Mayayaman lang po ang yumayaman. Hirap na hirap pa rin po mag-produce, magbigay po ng sapat na trabaho sa mga Pilipino at sapat na presyo ng bilihin sa ating bansa. Di mo ba? Lalo po sa ngayon, ito pong panahon natin ngayon, talagang lalo pong nadoble po lahat halos ang pamumuhay ng ating bansa. Ang cost of living po ng ating bansa ay napakalaki. Pero po ang sweldo po ng manggagawa natin ay ubod ng liit, mga tambay. Kaya hindi po balance ang nangyayari po sa ating bansa. Pero po pagdating po sa mga gumagawa po ng batas para po matulungan ng sinasabi nilang mga boss, ang mga Pilipino, ito po, nagkaagulo po sila ngayon, mga tambay. Dito po sa issue nilang pagpalit ng liderato ng Senado. Nagbabangayan po at nagkakaroon po na sinasabing dapat po tayo ay makiisa sa kanilang pagdalamhati sa nangyari po sa Senado. Pero sa kabila nun, ubod po sila ng yaman, di umano. At isang damukal na pondo na kukuha nila taon-taon na hindi maipaliwanag, di umano, mga tambay. Yung nakahawakang pera ni Senator Robin Padilla, mga tambay, hinahamon po mismo ng dating Pangulong Duterte ang mga senador, ang mga congressman sa Kamara na i-open the book ang kanilang mga budget na nakukuha sa ating bansa. Pero wala. Mismo si Senator Robin Padilla ayaw mag-open ng book. At lahat po, ilahatin na natin, mga tambay. Dalawa lang po ang natatanda ni Kamanong at itama nyo si Kamanong ang nagpahayag po ng kanilang mga pondo. Unang-una po si Congressman Pulong. Nag-audit po ng kanyang pondo. At ganoon din po si Senator Bong, si Bongo, mga tambay. Senator Bongo, hindi si Senator Bong Revilla. At sana sumunod din po sa hamon ng dating Pangulo, si Senator Bato at Senator Tolentino, mga tambay, kung paano po nila ginagamit ang kanilang limpak-limpak at isang damukal na pondo taon-taon, mga tambay. Di po ba? Ito po, nakakalungkot lang, mga katambay, na sa kabila po ng naghihirap po ang ating bansa, lalo po mga Pilipino, sa nagtataas ang bilihin, ito po, ganito lang po talaga. Lagi ko po inuulit, ganito lang po ang ginagawang trabaho po ng ating mga mambabatas para ibigay na serbisyo sa mga Pilipino. Yung serbisyo po, ganito po, politika. Pamumulitika po ang serbisyo na ginagawa sa atin ng ating mga mambabatas, mga katambay. 2 taon na. Walang solusyon. Yung sinasabi, pagtaas ng sweldong kakarampot, wala pa rin, mga katambay. Kakarampot na lang, hindi pa maibigay yung solusyon. Yung sinasabing tutugunan ng kahirapan at katulong doon sa sinasabing Commander-in-Chief, pati ang Kamara, nada pa rin. Nada. Pero may solusyon naman po sila, di ba? Mga mambabatas, lalo Kamara, kasama po pamimigay ng mga ayuda, puro ayuda at kadiwa. Pero sa lahat ng mga Pilipino, hindi po na-appreciate yun, mga katambay. Kaya ano po kaya ang asahan natin? Dito po kay Senador Robin Padilla, na natatandaan pa po natin, mga katambay, kung ano po ang mga pinangako po nito sa ating mga Pilipino. Si Robin Hood Padilla, mga katambay. Ano po kaya yung kanyang sinasabing pagiging makabaya, talagang babaguhin niya ang sinasistema ng ating bansa dahil isa siyang mambabatas at riripasuhin niya na mabago ang kultura at sinasabing pagbubuklod ng mga probinsya sa ating bansa para maging federal. Ano na po kaya, mga katambay? Ito po, sa tingin ni Kamanong, nalamon na po ng sistema ang ating mambabatas. Ito na po kasi ang sistema ng sinasabing politika sa ating bansa, mga katambay. Sistema po kasi yan .
sumusunod po, narinig po natin, di ba, ang pagsunod na wala po silang magagawa, mga katambay. Pagka may kumumpas na sa taas, kahit po sila sinasabi mong ibang partido po pala, mga katambay. Kahit ibang partido po pala sila, talaga po palang, walang magagawa ang kanilang, paninindigan, mga katambay. Pagka partido na, ang sinasabing, walang kwenta ang partido. Kung sino nakaupo, susunod ka pala, mga katambay. Susundin mo. Ito, bago po tayo magtapos, mga katambay, basahin po natin yung mga comment po nung nakaraang vlog po natin dito po sa issue po na walang nagawa po. At sinasabing matatalo po si VP Sara po dito po pagka lumaban po ng presidente. According po kay na-disbar Atty. Gadon na mananalo raw po si Leni Robredo at walang kapanapanalo. Haka-haka po yata ni Atty. Gadon to, mga katambay. Ito po, ang sinabi po ng mga kababayan natin dito po sa comment kay Atty. na-disbar Larry Gadon, huwag pakinggan, praning na tao si Larry Gadon. According to kay Paul Hardiasol. At ito pa, sinasabi niya, dalaway comment niya, praning si Gadon, may tama ang pag-iisip. At isa pa, si Edwin Golipardo, na nananaginip si Gadon. Tapos, ha. Putulin ko ilong mo. Nako, wag na natin ituloy. Ito pa, si Cecil Hermo. Cecilio Hermo. Ang sabi niya, Duterte, solid pa rin kami. Utot daw ni Gadon, mga katambay. Waray daw siya, mga katambay. Ito po, si Jordan Vincent Vivas. Duterte, solid kami. Ito. Si daw, sabi ni Jericho Arseno, mangga, lahing mangga raw po si Atty. Gadon, mga katambay. Balimbing daw po, sabi po ni Tatak Hashi. Balimbing, si Larry Gadon, mga tambay. Si Inday Sara, man good, mi saig, anang mga Marcos, walang gayud, taka giboto, sir, sa tinuod lang. Sabi ni Takahashi. Ito ang sabi naman ni Ruth Torres, magtrabaho ka na lang yan, yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Trabaho ka na lang daw po. At Sara Duterte pa rin, forever, huwag na lang pakinggan ang mga adik o dakdak ng dakdak. Doble karang asong ulol daw si Disbar Atty. Larry Gadon. Ayon kay Tessie 4351. Gadon, kumbinsin mo si Leni tumakbo ng presidente, laban siya kay BP Sara para magkaalaman. According kay Haji Pangulima. Sino ba ang maraming boto? Si PBBM ba o si Sara Gadon? Press pa sa amin ang sinasabi ko. Sinasabi mo kay Leni Robredo. O press pa raw po, Atty. Gadon, yung mga sinasabi mo paninira kay Leni Robredo. Ngayon po, magkasama na po yata kayo. Ayon po kay at user RJ7 times R7. Ito po, Gadon, malibat ka, bisag unsaon ninyo, Sara pa rin kami. Ayon kay Jijing Sarabillo. Salamat po sa mga nag-comment, mga katambay. At kung may pagkakataon po, babasahin po natin ang inyong mga comment. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iwan po na ingatan nawa po. Salamat. Bye-bye.